Political dynasty daw sa Davao. O, pasok. Sarado na ang paghahain ng kandidatura para sa national at local election. May mga malalaking personalidad na humabol kabilang ang mga Nograles na makikipagtapatan sa mga Duterte sa Davao City. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, anong malaki inabangan dyan sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy? Cheryl, kaabang-abang ang eleksyon sa Davao City sa susunod na taon dahil ang mga Duterte at Nograles na dating magkaalyado magtatapatan na. Usap-usapan naman hanggang sa huling segundo ng paghahain ng kandidatura sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Labanan sa pagkakalkada ng Davao City. Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Carlo na dating Cabinet Secretary ni Digong, handa siyang makipagtapatan sa dating Pangulo. This is for the people of Davao. This is for the people who have a choice. This is for the people who have a chance. Ito si Nograles, ang labo. This is for the people of Davao. Ang alin? Ikaw? Kaya anong mo gagawa mo sa people of Davao? Eh, yung mga Duterte may mga nagawa na, may ginawa na. Kita mo, unlad-unlad ng Davao. For them to have a choice. Choice of what? Good versus bad, ganun? Anong choice? Alin ka dun sa choices? Ikaw ba yung good choice or bad choice or ladies choice? Ano ka dun? Wala kang maano eh. Sir, usually, para kang si Hani Lacuna. Oo, para kang si Hani Lacuna na ayaw lang kay Isko kasi nga nangako na si Isko na hindi na babalik sa politika. Walang masabi si Hani Lacuna sa mali ni Isko sa Maynila. Wala siyang sinabing ninakaw niya yung ganito, lumala yung ganito, pumangit yung ganito, ganyan. Wala siyang sinasabing ganun. Bakit? Kasi walang ginawang pangit si Isko nung mayor siya ng Maynila eh. Kaya nga gusto siya ulit ng tao bumalik. Now, Carlo Nograles, magpakita ka ng mga bagay na dapat nilang ayawan sa mga Duterte. Pero wala siyang maibigay. Gusto lang niya magkaroon ng choice yung tao kasi sure win lagi yung mga Duterte eh. Masyado silang laging sure win eh. So, baka naman pwede para may kalaban lang. Ito yan, Nograles, wala ka pa nagawa sa buhay mo. Tapos puta, gusto mo agawin yung Davao sa mga Duterte. Puta, ragis yan. Ang kalaban mo si PRRD. Namatay na lang yung tatay mo, hindi pa nanalo kay PRRD yan. Tatay mo nga, wala nagawa. Speaker of the House eh. Ikaw pa kayang buwisit ka. Eh, puro naman kayo mga traidor. Kapatid mo, traidor. Ikaw, traidor. Tatay mo, traidor din. So, anong choice ang ibinibigay? Anong meron ka na may i-offer na wala sa mga Duterte bukod sa betlog mo? Wala. Wala. Chance, makapili man lang sila. Baka pili man lang sila, putang ina, bakit ko pipiliin yung tuyo kung adobo yung ulam? Parang pinapili mo sa lechon versus lupa. So, kaya ako tumatakbo para lang may pagpipilian sila. Ibig sabihin, Nograles, wala kang gagawin sa gobyerno. Wala kang gagawin sa Davao. O para lang, baka sawa na sila sa Duterte, ako naman. Wala kang plataforma, ganun. Basta lang gusto mo lang may pagpipilian sila. Tangina, natulog ka lang sana. Abay, loko-loko ka pala eh. Tangina eh, una sa lahat, ang pogi ni Basti. Tangina, wala kang abs. Tsaka, ang pangit ng buhok mo. Pang first honor, nakasalamin ka pa. Kamukha mo si Nubita.
Putang ina, itsura pa lang, hindi ka napipiliin ni Carlo. Pangalan mo pa, Carlo. Tayo na, sino dito ang pipili sa pangalang Carlo versus Sebastian? Puta, pag narinig mo Sebastian, putang ina, malaki yan. Di ba? Oh, ikaw, sino sa inyo? Oh, putang ina, Carlo. Hoy, crush mo daw si Carlo. Si Carlo, tang ina nun. Review ng review, parang tanga, wala may exam. Aral ng aral, walang summer. Pag ano mo, oy, tinatawag ka na ni Sebastian. Oy, putang ina, si Sebastian, malupit yan. Oh, Sebastian, malupit yan. Putang ina yan, sigurado masarap yan. Pangalan pa lang eh. Talo ka na eh. Tsaka punyeta. Ang kalaban mo si PRRD, naging presidente ng Pilipinas, binoto nga yun ng 16 million. Putang ina niya. Ikaw pa kaya? Loko-loko ka. Pinakamarami mo yung siguro botong nakuha eh nung nanalo kang congressman. Baka wala pang 200,000 hayop ka. Tapos puta ina, nalabanan mo, naging presidente ng Pilipinas, nagpagawa ng subway. Nagpagawa ng maraming mga kalsada sa buong Pilipinas. Tumalo sa mga NPA. Puta, sinalba ka nung COVID. Siguro kung si Marcos ang presidente ng COVID, baka patay ka na. Oh, hindi ba? Puta ina, matindi ka rin ha. Oh, matigas ang mukha mo ha. Pagka-Vice Mayor naman, running mate ni Carlo si Davao City 1st District Councilor Bernie Alag. Ito si Alag. Ano ba to? May topak ba to? Tangina, sino? Tangina niyan. Apelido mo pa lang eh. Hindi na iboboto ng ano eh. Ng tao eh. Ang gulo-gulo, Alag. Parang bulol. Sino ba to? Magaling ba to? Oy, Sulay Woman, sumagot ka nga. Oh, Sulay Woman, magaling ba to? Kasi kung magaling to, ano ba to? May topak ba to? Ang kalaban niya si Baste? Tayo na siguro kukuha lang to ng campaign funds. Traidor din ang pamilya nito. Corrupt na konsihal ito. Talaga ba? Ay, lakas Ang pangit eh. Tinan mo Oh, sabi nga ni Garski, tinan mo. Duterte, di ba? Pagka-campaign. Tangin ang pangit nito. Alag, ang pangit. Alag. Putang ina niya, mabubulol kayo dyan. Sagwa. Oh, sige. Kakalabanin niya si incumbent. Putang ina, tingnan mo naman yan. Puta, saan ka makakita? Kanina pa umaga naligo, hapon na, basa pa buhok. Dahil saan ka makakita ng kandidato na parang Lego? Yung buhok parang Lego, putya, hindi gumagalaw. Nakadikit sa anit yan. Tay, buhok pa lang ulam na. Lalo na pag nakita mo yung braso, kita mo naman yung braso. Tay na parang ididikit ka sa kisame. Pucha, pag ito ang naging jowa mo, pucha, pati kisame mararating mo. Ewan ko lang kung paano niya gagawin yun. Pero ito, pagka ganito, nako po. Sabi ko nga sa inyo, pagka mga ganyan itsura, sigurado, panalo ka. Pag ito ang naging jowa mo, pucha, hindi mo alam kung saan kakakapit. Kakapit ka ba sa patalim? Kakapit ka sa matigas? Kakapit ka ba sa madulas? Bahala na. Pero iniisip nyo na naman. Pucha, talagang pag nakikita nyo talaga si Basti, kayo mga babae, mga manyakol talaga kayo eh. Puro babae na naman yung nagko-comment oh.
Oo, pucha, di ba? Gusto ng mga chicks yan, medyo bad boy. Oh, sige. Ayun na, sige, ang mga laway nyo. Oh, sige, diretso. Mayor Baste Duterte, na running mate naman ng kanyang ama. Maging Oh, tayo na, ito na. Si Pulong versus si Ilong. Ay na, papaano ka boboto sa isang tao na putay na hindi sa sarili niyang muka, wala siyang tiwala, ilong peke. Pucha, ibig sabihin pati ugali niyan peke. Kailangan proud ka kung ano itsura mo. Ako nga, inaalok ako ni ni Vicky Bello na paputiin ako eh. Sabi ko ayoko. Pinanganak na akong ganito. Tsaka pag pumuti ako, hindi na nila ako maaasar. Kaya ayan, sabi ko hindi na. Hindi na ako papuputi kasi gusto ko maging totoo ako sa sarili ko. Egoy ako talaga. Ito, tinan mo yung ilong peke. So ibig sabihin, peke ito, pati puso nito peke. Putangin na yan. Tsaka putangin na yan, pati KOJC, tinulungan tong hinayupak na to. Ninala pa to sa SMNI. Putangin na, all praises pa yan kay Pastor Kibuloy nun. Tapos siya nanguna. Para ang SMNI mawala ng prangkisa. Ang kapal ng mukha mo, te. ang kapatid ni Carlo na si Congresswoman Migs Nograles tatapatan si re-electionist Congressman Paulo Duterte. Ay, nakita mo naman si Paulo. Kaya na parang aanak ang kan-16. Pucha, mga ganyang muka. Ay, mga ganyang muka. Pucha, taon-taon buntis ka dyan. Oo. Para sa pagiging first district representative ng Davao City. Handa na ba riyan si Migs? Personally, handa na po ako dito after one term as PBA Party List Representative. Nag-ikot-ikot naman ako. Nakita nyo naman and I'm ready to take on this new role. Samantala, ilang Kapal na mukha mo. Tayo na parang mananalo ka ha. Ready to take on this new role? Ulul. Manalo ka muna. Ready ka na pero yung tao hindi pa ready sa'yo. oras matapos maghain ng Certificate of Candidacy ang mga Nograles, umugong ang bali-balitang babawiin daw ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kandidatura sa pagka-mayor para tumakbong senador. Sabi ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III, narinig niya rin ang balitang yan. Marami ng balita na nakakarating sa akin na nag-withdraw siya. Baka naman sa ATM lang. Oo, nag-withdraw lang sa ATM. Siyempre punta Maynila, lang wala siyang pera. Dumaan sa ATM, sabi, withdraw muna ako. Siguro, tangin na mag-withdraw daw. The next lang agad, nag-withdraw na. Pucha yan. Nag-withdraw ng pera, baka hindi naman kasi malino. Kayo masyado kayong judgmental. Bilang kandidato para mayor. Pero hindi ko pa siya may nakakausap mismo. Pero tinabla ito ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo. Hindi siya magpapile in the first place. He will remain as a candidate for mayorship sa Davao. Nauna na ring sinabi ni Digong na may edad na siya at mahihirapan ng mangampanya sa national level. Hindi naman nagtataka si dating Senator Laila de Lima saan niya estilo ng tila pag-uurong-sulong ni Duterte sa pagtakbo. Napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya. Nang lilito, nang gugulo, nang loloko. Tanga. Putangin nyo, kayo lang naman ang nalilito, kayo lang naman ang nanggugulo, kayo lang naman ang naluloko. Kami kilala na namin si PRD, alam na namin yung galaw niya. Tanginan nyo kasi yung buhay ninyo, dinivote nyo na sa pagbabasa kay PRD. Puta, hindi nyo pa rin siya makuha hanggang ngayon. Puta, hanggang ngayon pinaglalaruan niya pa rin kayo. Imaginein mo, hindi na siya presidente, Laila de Lima. Hindi na siya presidente, puta, hanggang ngayon pinaglalaruan niya pa rin yung puso mo. Ibang klase talaga mga Duterte, ha? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Paki mo. Wala kang pakialam. Puta, hindi ka nga niya asawa eh. Si Hanilet nga, hindi nagtatanong sa kanya, ikaw pa. Nang tanungin ng COMELEC kaninang pasado 2:00 ng hapon, wala raw silang natanggap na update tungkol sa pagbabago ng kandidatura ni Digong. Ayun na nga. So, ang mga Duterte at ang mga Nograles ay magtatapat na. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag
ang ordinaryong Pilipino, banatero sa'y walang maka